Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Mga kasama ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno, formal lang sinimulan sa pamamagitan ng misa. Mga otoridad hindi gagamit ng signal jammer sa ruta ng translasyon. Normal naman po yung situation. Nakadeploy naman yung mga kapulisan lalo na dun sa ruta. Kauna-unahang low pressure area ngayong taon, inaasang papasok sa teritoryo ng Pilipinas bukas. Pagsuway ng DPWH sa international standards sa pagtatayo ng bunkhouses, ipinagtanggol ng Malacanang. Barrel ng 9 na senador, inilipat silang proyekto at calamity fund. Inila ang pondo ng isang senador para sa lokal na pamahalaan ng Maynila, posibleng harangin ng DBM. Balitang negosyo ang Philippine Ports Authority, nakatagdang dumaan sa rehabilitasyon. Balita sa ibayong dagat, bilang na mga nasawi sa matinding lamig sa Amerika, umabot na sa 21. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Viva Poong Nazareno, Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Huwebes na ngayon, January 9, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXDC 621 RMN Davao, DWAR 103.9 RMN Palawan, at sa DWSR 94.1 RMN Dai. Live international pa rin via Ustream. Search for RMN Manila. Live rin sa WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga number 1 AM radio station sa buong bayan. Formal na hong sinimulan ang pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang misa sa Quiapo Church na pinangungunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa interview ng RMN kay NCRPO Chief General Carmelo Valmoria, siya lamang dito nang batay sa kanyang pagtansya. Nasa 150,000 pa lamang ang nakikiisa sa misa. Pero inaasahan nilang dadagsa pa yung mga deboto kapag sinimulan na ang translasyon. Nandito na ngayon, gawin yung mass. Ang estimate po natin dito, dyan sa may trans na mga more or less, 150,000. So siguro, meron pa naman dito rin sa Bonhangpi po sa side ng mga kalsada, nag-iintay na position mga more or less 400,000 nandito. So, normal naman po yung situation. Nakadeploy naman yung mga kapulisan lalo na dun sa rota. Kasi pagkatapos ng mass, diretso rin yung position. Then, ang po natin daanan sa Jones Street, hindi na po doon sa MacArthur Station. Inaasang abot naman sa 12 milyong deboto ang makikisa sa prosesyon mamaya. Unang tiniyak ng Manila Police District at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang kahandaan para sa pagdagsa ng mga deboto. Samantala hindi gagamit daw ng signal jammer ang mga otoridad gaya ng dati para putulin ang signal ng cellphone sa ruta ng translasyon ng itim na Nazareno ngayong araw. Ayon sa Malacanang, wala rin silang nakikitang banta sa seguridad ng milyong-milyong debotong sasama ngayong araw sa prosesyon. Ilang team ng sundalo idineploy na rin para sa piyesta ng itim na Nazareno. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay.
RMN Report. I-deploy na rin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga tauhan mula sa Explosive Ordnance Division, K9 at mga ambulansya para makatulong sa Philippine National Police sa pagbibigay seguridad sa inasahang pagdagsa ng milyong-milyong deboto ng Itim na Nazareno. Habang ayon kay Brigadier General Manuel Gonzales, ang komando ng AFP Joint Task Force NCR ay naka-standby lamang umano ang mga tauhan nila mula sa Civil Disturbance Management sa hiling ng PNP kung dapat na rin silang i-deploy. Ayon pa kay Gonzales, 8 team ng EOD ang kanilang i-deploy at bawat team ay may K9 habang 8 medical team din ang kanilang inilabas para sa nasabing event. Sa ngayon ay wala pa naman ani sila natatanggap na intelligence report na anumang panggugulo para sa pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RNN. Binabantayan ngayon ang isang low pressure area at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility yan ngayong Biyernes. Ang sama ng panahon ay namataan 1,400 kilometro silangan ho yan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, Sabado ay lalapit ang bagyo sa silangang Mindanao, Davao at Caraga provinces. Samantala ay patuloy naman na magpapaulan ng trough ng LPA sa Mindanao at amihan naman o northeast monsoon ang sa Luzon. Dahil dyan ang Palawan, ang Visayas at ang Mindanao ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, meron kasamang pagkidlat at pagkulog. Habang pulupulong mahinang pag-ulan naman ang aasahan dito sa Metro Manila at nalaliming bahagi ng Luzon. Mababa naman ang tsansa na ulanin ang lungsod ng Maynila ngayong Fiesta ng Itim na Nazareno. Ipinagtanggol mga kasama ng Malacanang City Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson sa kabila po ng pag-amin nito na wala siyang alam sa international standard sa mga pinapatayong bank houses para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lecerda, hindi naman istriktong dapat sundin ang international standard dahil nasusunod naman ang sariling building code ng Pilipinas. Katwiran pa ni Lecerda, ang paunahing concern ng pamahalaan ngayon ay kung saan patitirahin pansamantala mga biktima ng bagyo. Gayunpaman, binigyan din ni Lecerda na may tatayong permanent housing ay mas matibay siyempre kahit na daanan pamuli ng bagyo. Una ang sinabi ng arkitekto at urban planner na si Felino Jun Palafox na mahina at madaling matupok ng apoy ang mga tinatayong bank houses sa Eastern Visayas. Inilipat ng siyam na senador ang halos 2 bilyong piso ng kanilang pork barrel fund sa ilang proyekto at calamity fund. Nabatid na 200 milyong piso ang inilaan ni Senator Jinggoy Estrada sa 3 lokal na pamahalaan. Kabilang na ang 100 milyong piso para sa Maynila ay kung saan nanunungkulan naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada bilang alkalde. Ni-realign naman ni Senators Alan Peter Cayetano, Miriam Defensor Santiago, Pia Cayetano, Ralph Recto at JV Ercito sa calamity fund ng kanilang PDAF. Habang sa mga ospital, eskwelahan at iba pang proyekto dinala ni na Senators Ramon Bong Revilla Jr., Lito Lapid at Antonio Trillanes ang kanilang pork barrel. May pong balita, malaki ang tsansang ipitin ng Department of Budget and Management ang 100 milyong pisong pork barrel fund ni Senador Jinggoy Estrada na inilaan para sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon kay Budget Secretary Florencio Boots Abad, hindi nila alam kung bakit inirealign ni Estrada ang kanyang PDAP sa 3 partikular na local government units. Ito niya ang dahilan kung bakit po inilagay sa conditional implementation para matukoy ang dahilan ng realignment ni Estrada. Kongreso umapela ng tulong para sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mga constituents. Sama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Unsod ng kalabuan kung paano at saan hihingi ng tulong ang mga constituents matapos na buwagin ng PDAF ay hinimok ni Cavite Representative Elpidio Barzaga ang mga ahensya ng gobyerno na huwag pabayaan at tulungan ang mga kababayan. Ayon kay Barzaga, kailangan kumilos ang ehekutibo na ipaalam sa publiko kung paano makakakuha ng social services mula sa 4 na pangunahing ahensya ng pamahalaan na siyang pinaglipatan ng kanilang pork barrel. Partikular na inikayat ni Barzaga ang DOH, DOLE, DSWD at CHED na ilan sa mga ahensya pinaglaanan ng pondo para sana sa PDAP ng mga kongresista. Ilan sa mga social benefits ay medical assistance, scholarship, burial at skills training. Hanggang ngayon, anyong
kasi ay walang malinaw na rules and regulations sa kanilang mga constituents kung saan pupunta para makahingi ng tulong. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga Pinoy na dumudulog naman sa bahay kalinga sa Saudi, tumaas. Kasama natin sa balita live, Joyce Zadra. RMN Report. Kinumpirma ng Polo Jeddah na tumaas ang bilang ng undocumented OFW sa Saudi Arabia na nagpapakupkop sa kanila. Sa ngayon, ang nila ay halos triple na ito. Nangangahulugan ito na may mga bagong OFWs ang umalis at tumaka sa kanilang mga employer dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa kabilang dako, ikinatuwa ng Polo Jeddah ang 2 buwang extension na binigay ng Saudi government para sa undocumented workers para ayusin ang kanilang mga dokumento. Una nang kinumpirma ng OWA na wala namang Pinoy na nadadamay sa raids ng Saudi authorities. Kasama mo sa OWA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Ako tayo ng Iligan, yung mga doktor ng City Hospital sa Iligan ay nag-resign. Kasama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Wala ng doktor ang City Hospital dito sa lungsod ng Iligan matapos nag-resign ng mga ito dahil napirate ng ibang lugar na may mas mataas na sahod. Kinumpirma ni Dr. Anita Saloma, chief ng City Hospital, na hirap sila ngayon sapagkat wala ng mga doktor na siyang magbibigay ng serbisyo para sa mga Iliganon. Ayon kay Saloma, pinuto nilang serbisyo gaya ng major operation at ang OPD o outpatient department. Sinisiguro naman ito na mabibigyan pa rin nila na magandang serbisyo ang mga Iliganon, lalong-lalo na yung emergency. Patuloy pang hinahanapan ngayon ng solusyon ang problema ng kawalan ng mga doktor sa City Hospital dito sa Iligan. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kasama pinilakas pa ng Chinese government ang kanilang puwersa sa West Philippine Sea. Patatandang inobligahan nito ang isang dayong mangisda na humingi muna ng permiso bago maglayag sa pinag-aagawang teritoryo. Nagsimula po hakbang ng China ngayong buwan kasunod ng kanilang deklarasyon ng bagong air defense zone kung saan inuobliga ang mga dayuhang eroplano na ipalamuna sa Beijing kung dadaan naman ito sa East China Sea. Posible namang magdulot ng tensyon sa pagitan ng China at iba pang bansa sa Asia ang mga pag-aangkin ng naturang bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Radyo mo RMN News Nationwide. News. Mga kasama, nakatakdapong dumaan sa rehabilitasyon o isailalim sa rehabilitasyon ng Philippine Ports Authority para sa paghanda ng ASEAN Economic Cooperation sa taong 2015. Ayon kay PPA General Manager Juan Santa Ana, palalawakin ang ahensya ang deployment at delivery services sa kanilang polisiya, kabilang sa muling paglalaanan ng pondo para maitayo ng maayos sa mga nasirang port facilities dulot ng Super Typhoon Yolanda sa bahagi po ng port ng Cagayan de Oro, General Santos, Zamboanga at Davao. Tiniyak naman ng ahensya na magiging competitive at mas malawak at magaling ang manpower skill ng kanilang industriya. RMN News Abroad. Umabot sa 21 ang naidalang namatay dahil sa matinding lamig na naranasan ngayon sa Amerika. Ilan sa mga namatay ay bigla na lamang nag-collapse habang nagpapala ng yelo sa labas ng kanilang mga bahay. Ang iba naman ay namatay ay yung mga nakatira lamang sa lansangan. Pero ayon sa Weather Bureau ng Amerika, posibleng mabawasan ang matinding lamig doon sa susunod na linggo. Ito na ang pinakamalamig na temperatura na naranasan ng Estados Unidos sa loob ng 2 dekada. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Huwebes, January 9, 2014. Sa mga taga-Pagadian, susunod na po dyan sinakasamang Boknoy Dumapit at Lingling Bangisaw o Bangyaw.
Sa RMN News Diretso, Balitang Pagadian sa DXPR 603 RMN Pagadian. Salamat sa mga taga-Pagadian at panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. At tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama niyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. El Hora ay tatak alas 7:14 ng umaga na. Tatak RMN. Nanay, gusto mo bang malusog at hindi mangores ang iyong anak? Maaari mo siyang